Vinod Thakur. At ayon kay Srila Bhaktivinoda Thakur, ang debotong nagbabahagi ng banal na pangalan ng walang pagkakamali ay hindi kailanman tinatalikuran ang prosesong debosyonal na natanggap niya mula sa kanyang guro. Ni nagpapakilala ng bagong paraan na pinapalitan ang Mahamantra ng anumang likhang isip. Ang pagpapakumbaba ng isang Vaishnava ay hindi maaaring pagdudahan o questionin kung siya ay nangangaral ng kadakilaan ng banal na pangalan at sumusulat ng mga aklat hanggat siya ay mahigpit na sumusunod sa mga tagbibili ng kanyang guro. Ang isang nagtatangkang mandoko at manlinlang ng iba sa pamamagitan ng pagpapakilala ng huwad na pagpapakumbaba, bagamat wala naman talaga siya nito, upang makakuha ng mga papuri ay hindi tunay na mapagkumbaba. Ang Mahabhagavat na laging nagbabahagi ng banal na pangalan ay hindi tinitignan ang material na mundo bilang bagay na maaari niyang samantalahin para sa sariling kapakinabangan, kundi bilang iba't ibang kagamitan para sa paglilingkod kay Lord Krishna sa kanyang mga kasamahan at mga deboto. Hindi niya iniisip na ang mundong ito ay para sa kanyang kasiyahan. Kahit nabihasa na siya sa pagbigkas ng Mahamantra, hindi niya kailanman iniisip na talikuran ito. Hindi rin siya interesado sa pagpapalaganap ng mga bagong ideya at opinyon. Narito ang kanyang tula, Chant Anyway. Magsambit ka pa rin. Ang iyong isipan ay nalalayo sa buong universo kapag ikaw ay nagsasambit. Magsambit ka pa rin. Ang iyong isipan ay nalalayo sa nakaraan at hinaharap kapag ikaw ay nagsasambit. Mag-usal ka pa rin. Hindi ka makapag-concentrate sa pangalan ni Krishna habang nag-chant. Mag-chant ka pa rin. Wala kang lasa sa pag-chant. Mag-chant ka pa rin. Mayroon kang makamundong pagnanasa. Mag-chant ka pa rin. Nagkakaroon ka ng mga kasalanan. Sa pag-chant, mag-chant ka pa rin. Hindi ka nagdarasal kay Krishna upang matulungan ka na mag-chant ng mas mabuti. Mag-chant ka pa rin. Madalas kang mag-chant sa gabi. Mag-usal ka pa rin. Kaya bakit? Bakit ka mag-chant, magsasambit ng mga pangalan ng Diyos? Sa kabila ng lahat ng mga ito, ganito ang mga dahilan. Walang sino man na pangako na katulad ng pag-chant ng mga banal na pangalan ng Diyos. Walang kaalaman na mas mataas kaysa rito. Walang pagmumuni-muni na makakalapit dito at magbibigay nito ang pinakamataas na resulta. Walang penitensya na kasing halaga nito at walang anuman na kasing lakas, kasing kapangyarihan ng banal na pangalan. Ang pag-chant, ang pinakamataas na gawa ng awa at pinakamataas na kandungan, pati na ang mga salita ng mga Veda ay hindi sapat upang ilarawan ang lawak nito. Ang pag-chant, ang pinakamataas na daan patungo sa kaligtasan at kapayapaan at walang hanggang buhay. Ito ang pinakamataas na debosyon, ang kagalakan ng puso at likas na pagkahumaling, at ang pinakamahusay na paraan
ng pag-aalala sa kataas-taasang Panginoon. Ang banal na pangalan ay lumilitaw lamang para sa kapakinabangan ng mga nilalang bilang kanilang Panginoon at tagapamahala, ang kanilang pinakamataas na nararapat sambitin, at ang kanilang espiritual na gabay at tagapagturo. Sino man ang patuloy na mag-chant ng banal na pangalan ni Lord Krishna, kahit na siya'y natutulog, ay madaling mararamdaman na ang pangalan ay direktang pagpapakita ni Krishna mismo sa kabila ng impluwensya at pagsubok ng Kali Yuga. Mula kay Srila Bhaktivinoda Thakur, Saranagati Adi Purana. Haribol.